Good day everyone, I am Sir Ace and welcome back sa ating YouTube channel sa ating segment na Kwentong Kaguro. Sa mga nais pong magbahagi ng kanilang kwento at mag-share ng kanilang story sa ating Kwentong Kaguro, ito po ulit ang ating email para kayo po ay makapag-share. Ito po yung sunod nating sender para sa kanyang kwento. Basahin po natin. Napapanood ko po ang inyong Kwentong Kaguro. Ito po ang kwento ko. Ako po ay teacher 2 sa aming paaralan. 5 years pa lang po ako sa service. Ako po ay may load na 6 na subjects plus advisor pa po. May coordinatorship pa po akong isa. Tapos ang dami-dami pong ipinapagawa sa akin ng aming master teacher o MT. Laging dahilan niya po, siya po ay malapit na mag-retire kasi matanda na rin po ang ma'am. Siya po ay 57 years old na. Mabait naman po si ma'am kaso po talagang sobrang bigat na mga ginagawa ko po dahil halos lahat ng trabaho po niya ay ako po ang nagawa. Hindi po siya techie kaya ako na din po ang pinagko-consolidate niya po ng kanyang mga gawain. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Ayan. So meaning, ang kwento po ng isang guro, siya po yung nag-share na siya po ay napapasahan o natatambakan po ng trabaho na supposed to be dapat trabaho ng kanyang master teacher. Ano po? Ayan, bilang paglilinaw sa kanyang comment, sa kanyang shinare na kwento, totoo po ba nangyayari yon? Ano po, masasabi nating totoo. Sa realidad ng trabaho sa Department of Education, nangyayari po talaga na may mga master teacher especially na kapag ang edad po ay 50 plus and above, na talagang hindi na po talaga kaya niya ang kanyang trabaho. Sometimes dahil sa kanyang edad o kaya ay yung kakayanan, hindi na siya efficient, para tapusin po kasi iniintay na nga lang, sa kwento niya, iniintay na lang yung kanyang retirement age. Kaya mas mainam talaga na kung makakarating ito sa ating top management na dapat talaga aside from 60 years old ang retirement ay pwede na talagang mas maaga pa mag-retire na ang mga teacher. Ito po naman ay optional basis na kung saan sa mga guro naman na may kakayanan pang magturo o may kakayanan pa talagang magtrabaho, ay pwedeng-pwede pa po. Kaya nga po ito ay optional basis na dapat talagang magkaroon ng memorandum na talagang dapat ang guro ay mas mapaaga sana para naman sa mga gurong hindi na talaga kayang magtrabaho. Nakakaawang tingnan at pagmasdan kung may mga guro, lalo na sa mga nasa ibaba o nasa laylayang posisyon, na sila yung gumagawa talaga ng trabaho. Pagdating naman po sa sahod, tuloy din naman ang sweldo noong master teacher na nagpapasa po ng trabaho sa kanyang teacher 2. Ngayon, ano po ang ating maipapayo? Ito po yung sa nakikita ko po, based on my experience. Kung malaki po ang inyong school o kaya ay kung anong department ng teacher, ay mas mainam, ma'am, na kausapin mo kung sino yung mas pwede mong lapitang co-teacher mo sa iyong department. Kung anong subject department mo. Pumunta ka sa isang teacher, for example, kung sa English, pumunta ka sa iyong English teacher na matagal na nagtuturo para ma-share mo yung experience na pinapasahan ka lagi ng trabaho. Kasi sabi mo nga sa kwento, mabait naman yung teacher, pero may pagkakataon na talagang susuko din ang katawan mo, lalo na kung ang dami pong priority at obligasyong tapusin para dun sa task na naka-assign sa'yo. Kaya sabi mo nga kanina, advisor ka pa, napakatrabaho ng pagiging advisor, ang daming forms na inaayos, kaya kailangan meron kang mahingahan. Kung kaya mo ding lumapit sa principal, nang sa ganon, aware din ang principal na talagang kung di na talaga kaya, pwede namang lumapit talaga sa school head o principal para ma-aware siya sa pagpapasa ng trabaho ng iyong superior. Kasi masasabi nating superior mo ang iyong master teacher. In a way na kung sa tingin mo naman na mabait naman sa'yo, maganda naman ang relationship nyo between you and your
master teacher in a way na kapag nag-share ka sa ibang teacher ng iyong status, ano po, in a positive way, na hindi din masamang tingnan o dumating pa sa muntong kayo ay mag-aaway. Ano po, dapat kasi ay maganda ang daloy ng komunikasyon ng bawat isa sa inyo nang sa ganon maliwanagan ang bawat isa sa inyo. At kung halimbawa naman, ang payo ko naman po sa ating mga teacher na medyo maedad na ano po, talagang wala naman po talaga tayong magagawa kundi talaga intayin ang retirement age. Ano po, pero as much as possible, ano po, lahat po ng ating possible na makakaya pa ay gawin po natin. Nang sa ganun ay makatulong pa rin po tayo sa mga teacher na ating nauusap. And kung ikaw po ay superior ng isang department, ano po, dapat ay mas gamitin mo yung tamang strategy. Halimbawa, kung gagamit ka ng micromanage, i-distribute mo yung task sa ibang teacher para equally divided yung task. Ano po, kung hindi na talaga kayang gawin nyo. Ano po, meaning, hindi sa iisang tao dapat ibinibigay yung gawain para hindi naman kawawa yung matatambakan. Ano, kasi minsan ay ang binibigyan o pinapasahan ng superior ay yung teacher na oo na lang, nasunod, dahil sa tingin mo mabait siya. Pero may behind the scenes na napapagod din po talaga ang teacher o yung tao, na hindi mo, bigla mo na lang malalaman na isineshare na pala sa ibang co-teacher nyo o kaya sa principal. Ano po, kaya dapat ay equally divided din yung task na ibinibigay. Kasi hindi talaga maiiwasan na hindi na talaga kaya sa ganyang edad, hindi na talaga maging efficient kasi no choice ka kundi micromanage system ang gagawin mong strategy para ma-distribute equally sa lahat ng teachers sa inyong department. Ano po, humingi din po kayo ng tulong sa inyong head teachers kung meron pong head teachers po sa inyong school. Ano po, kung kayo ay integrated, ano po, humingi din po kayo ng tulong. Nang sa ganon, maganda po ang tulungan, ano po, maganda po ang pagtatrabaho na equally, na hindi iisa o dalawa lang po ang napapagod. Ano po, kung kayo naman talaga ay sobrang liit lang ng school, ano po, no choice kundi ipaalam nyo talaga sa school head, sa principal, ang inyong situation. Gumawa po kayo ng diskarte. Mas maganda kung one-on-one. Kung ayaw nyo namang malaman, pwedeng i-text nyo o gumawa po kayo ng paraan basta makarating ang inyong concern sa principal o school head. At for sure, gagawa po ng aksyon ang school principal at school head. Kung wala pong aksyon po, ay mas maganda kung may kilala rin kayo sa division office na pwede nyong pagsabihan. Pero hanggat maaari talaga sa school, kapag school matters and school concern, malaman po muna ng principal. Ano po, nang sa ganon, hindi lumalabas agad yung problema, and at the same time, naiingatan din yung credibility and yung ating tinatawag nating yung aside from credibility, yung dignity as a teacher. Ano po, kasi we are all professionals when it comes to teaching, when it comes to our profession. Ano po, mas maganda yung magandang daloy ng communication nang hindi nagkakaroon po ng samaan ng loob. Ayun lamang po ang aking suggestion sa ating kwento na na-share po ngayon ng isang teacher. Muli po, magandang araw, magandang gabi sa ating pong lahat. At sa mga nais pong mag-share, sana po may natutunan kayo dun po sa viewers natin na meron pong idadagdag na suggestion or comments, pwede pong i-drop down dito sa comment section. Ano po, kung kayo po ay nasa top management, mas maganda po na kayo makapag-drop down ng comments at suggestions para matulungan po kapag ganitong may concern sa ganitong situation. Ano po?